Hindi po siya natutulog. Kaya sabi ko, ano bang problema mo? Sabi ko kagabi, wala. Gusto ko kang patayin, hindi kita ina. Pinatay ko niya ako ng stick na may tusok po. Inano niya sa akin kagabi. Pinatay niya ako kagabi. Sir po, Para po sa mga pali kagabi lang. Sir, hindi ko na kaya. Sinigot niya ako. Gusto niya akong patayin kagabi. nag-away kaya? Sa cellphone. Kasi dalawang gabi, binabantayan namin siya, hindi makatulog. Sabi niya, magpapakamatay na daw siya. Dahil sa cellphone. Kaya tumawag ako kagabi iba para magpa-rescue. Tumakas siya kagabi. Inabol namin yung kagabi. Pinamatay kagabi po. Kaya ano po ba ang dapat namin gawin? Gusto ko po sana makinig ko lang talagang sa doktor po. Kaya sabi niya, mukha kang pera. Pinipirahan mo si Daddy Frankie. Sabi niya sa akin. Kaya sabi ko, ano ba ang problema mo anak? Kabit mo lang yan, pinagtatanggol mo. Hindi mo na ako anak. Yun po mga sinasabi ng sa akin kagabi. Sabi ko, ano pa nangyari sa'yo? Hindi naman ganyan dati ang mga siya. Balik mo po ako sa tatay ko. Gusto niya pong bumalik doon sa Cagayan, sir. Na ako sabi niya, oo, hindi kita mama. Nabayaan kita. Sabi niya, sana namatay ka na lang. Ayan, papasyalan natin ngayon si Rona at saka yung mama niya. Pupumustahin natin ayon kay Daddy Frankie kasi si Daddy Frankie. Hello, Nay. Good morning po. Kumusta po? Nandiyan si ano po nangyari po? Para po sa mga pali kagabi lang. Sir, hindi ko na kaya. Sinigot niya ako. Gusto niya akong patayin kagabi. Nag-away kaya? Sa cellphone. Kasi dalawang gabi, binabantayan namin siya, hindi makatulog. Sabi niya, magpapakamatay na daw siya. Dahil sa cellphone. Kaya tumawag ako kagabi iba para magpa-rescue. Tumakas siya kagabi. Inabol namin yung kagabi. Pinamatay kagabi po. Kaya ano po ba ang dapat namin gawin? Gusto ko po sana makinig ko lang talagang sa doktor po. Nakita ko yung talagang ano nangyari. Biglaan po kagabi po. Kasi sabi ni Daddy Frankie dati, sabi niya, magpahinga ka, matulog ka. Dalawang gabi na hindi ko nakatulog sa cellphone. Iitim na itim ko sa mukha niya. Kagabi, ayaw niyang kumain. Sabi ko, kumain ka. Pag sabi niya, yan ng asawa ko, lumabas siya kumain. Tapos pinalaban niya yung pintuan. Sabi ko, ano ba nangyayari sa'yo? Pumasok ako, sabi niya, patay mo ako. Tapos siyang bakit ko talaga gawin ko po alam kung anong nangyari sa kanya. Parang nasaniban ko siya kagabi. Tapos pa sinira niya yung pintuan. Ano po yung naging dahilan? Bakit? Dahil sa cellphone po siya. Kasi sabi niya gusto niyang i-charge. May katawag siyang taga Maynila. Kapit-smith po siyang taga Maynila. Ang sabi ko, saka ka na lang muna mag-charge anak kasi nga babaw ang Daddy Frankie na magpagod ka muna sa cellphone. Magpahinga ka muna. Kaya hindi namin i-charge kasi dalawang araw na binantayan namin siya. Dalawang gabi beses na nakita namin hindi po siya natutulog. Kaya sabi ko, ano bang problema mo? Sabi ko kagabi, wala. Gusto ko kang patayin, hindi kita ina. Pinatay ko niya ako ng stick na may tusok po. Inano niya sa akin kagabi. Pinatay niya ako kagabi. Tapos sinakal niya ako kagabi. Hindi naman ko dahil sabihin niya, sir. Kaya sabi ko, natakot ako kagabi. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kaya sabi ko, sige patayin mo ako. Hindi namin po kaya ng asawa ko kagabi po. Dalawa kami po ano sa kanya. Ayaw niya po talagang tumigil. Kaya sabi ko, parang iba ang talaga ang ano. Kaya natakot ako kung gabi kaya tinumawag ako Daddy Frankie para magpatulong, magpa-rescue po sa kanya kagabi po. Kaya sabi niya, sige tawagin mo, hindi ako nakatakot kahit kanino. Dahil sabi niya, yung mga pera na binibigay ang Daddy Frankie, kayo po ang nakinabang. Yung binibigay sa akin. Pero sa kanya naman po ng lahat. Binili namin ng kudsum. Damit niya kasi sabi, ganyan ang sabi ni Daddy Frankie. Bigyan namin ng mga pagkain. Lahat po binibigay namin po sa kanya. Wala pong nasa ano na ang ano lang sa amin yung mga noodles. Yung po lang namin natikman namin sa pera. Kaya sabi niya, mukha kang pera. Pinipirahan mo si Daddy Frankie. Sabi niya sa akin. Kaya sabi ko, ano ba ang problema mo anak? Kabit mo lang yan, pinagtatanggol mo. Hindi mo na ako anak. Yun po mga sinasabi ng sa akin kagabi. Sabi ko, ano pa nangyari sa'yo? Hindi naman ganyan dati ang mga siya.
balik mo po ako sa tatay ko. Gusto niya pong bumalik doon sa Cagayan, sir. Eh, sabi ko, sige. Sabi niya kay Daddy Frankie, pagdating ng ibabalik kita dyan kung talagang gusto mo. Kahit mamatay na ako dito, patayin mo ko. Sabi niya kagabi po, sumisigaw po dyan sa taas. Inabol namin sa taas po, sir. Natakot ako kagabi kung ano pong mangyari. Nakarating po doon sa papuntang Villasis. Inabol namin, bumalik. Sinimatay po dyan. Hinakot ng asawa ko, nilagay po dyan. Ngayon po, andyan. Kaninang umaga na naman po siya napagkina po ako, sir. Eh, sabi ko, bakit po? Ano nangyari sa'yo? Hindi kita anak. Sabi ko. Pero nainis na ako. Sabi niya, oo, hindi kita mama. Nabayaan kita. Sabi niya, sana namatay ka na lang. Yun po ang mga sabi niya sa akin kagabi po, sir. Kaya parang awa niya na po. Kung ano po dapat na mangyari po. Kung ipapagamot natin po siya, papayag po ako. Basta kunin niyo na lang muna siya. Yun lang po, sir. Ilayo muna niya sa akin. Kung nandyan na po yung kaso, nandyan lang po ako nakasubaybay sa kanya, sir. Pero bigyan niyo lang muna ako ng pagkakataon na palakas ko din ang pakiramdam ko, sir. Kasi uminom ako ng gamot ko kagabi. Akala ko nga ako rin mamamatay kagabi, sir. Dahil sa ganyang ginawa niya sa akin. Tinawagan ko mga kapatid ko. Sabi ng mga kapatid ko, kung yun ang gusto niya, ibigay mo sa gusto niyang puntahan. Kaya sabi niya, nasaan na sila? Ang tagal nila. Hinihintay daw kayo na kunin siya. Sir. Nay Marian, yung nakita nyo bang dahilan dahil lang doon sa Dahil lang hindi sa cellphone, sir. charge ng cellphone Opo, niya? yun lang po, sir. Yun yung nag-trigger sa kanya para Opo. manggulo siya? Opo. Nakahapon pa kasi, sir, pumunta kami doon sa dagat para manguha ng hipon. E pagdating namin, nakatulala po dyan. E sabi ko, bakit? Basta nakatulala po siya dyan. Wala po siyang salita. Ang sabi niya, mama, charge mo nga yung cellphone. Sabi ko, bakit anak? Wala akong pag-charge yan kasi nahihiya na ako dun sa kabila. Lagi kang charge maghapon. Tapos pag naka-charge yung cellphone mo, hindi ka natutulog. Sabi niya, pumunta dyan. Nandito kasi ako siya para ayaw ko kasi siyang pansinin. Kung ano bang talaga ang problema niya. Pumunta ako dito. Sabi ng asawa ko, nakatulala daw siya dyan. Tapos malingiti. Tapos nung pagpasok niya dyan, nakatulala. Sabi ko, bakit? Kumain ka na. Sabi ko kagabi, kumain kayo mag-isa. Wala kang pakialam sa inyo. Yun lang po ang dahilan po, dahil lang sa cellphone. Kaya sabi ko, yung cellphone na yan, pinalutan ka ni Daddy Frankie para magsubaybay ka dun sa tawag para sa kaso mo. At yung papel na binigay sa'yo, i-memorize mo yan kasi pag nagbalukto-baluktod yung mga sabi mo, matatano ka anak, ikaw ang mabibilang ko. Ako, kahit mabilang ko ako, wala akong problema. Mas gugustuhin ko pang mamatay. Sabi niya po. Siguro hindi lang yun sa cellphone niya, Nay Marian, Tama po, sir. may mga iniisip pa siyang mas malalim doon kasi hindi naman siya magkakaganyan kung dahilan lang dahil sa hindi mo ma-charge yung cellphone Kaya niya, nga po, no? sir. Siguro may mga dahilan pa. Kaya Siguro Kuya Sam, kay Jessie, Kuya KG, kausapin din natin kayo na si Rona. Ano sa palagay niyo? nakatago po sa chat. Nandun po sa loob. Kasi ngayon, kasi Nay Marian, may pinagdadaanan din si Daddy Frankie na problema. Kaya kami lang yung inutusan niya para mabisita kayo dito, mapasyalan, makita nyo yung lagay nyo. Kaso not expected yung team na ganito yung naging problema pala. May Kaya nga, problema na sir, pala po kayo. Lahat po problema niya kagabi po dahil daw sa pera, wala po daw siyang pera. Eh, sabi ko, anong magagawa natin? Anak, tiis ka muna. Sabi niya, lagi kasi mga pera na binibigay, inuubos niyo dahil lang sa walang kwenta. Sabi ko, bibili naman ng mga pagkain niyo, anak. Kako, ayaw niya mag-ulam ng mga gulay, sir. Inibili namin ng karne, mga isda, kung anong gusto niyong ulamin, hindi po. Nay Marian, the past few days, mga nagdaang araw, wala po ba kayo napapansin sa kanya na pagkakaiba, parang nabago sa sarili niya? Mayroon like po, sir. dati? Yun po, nung, di ba, ito po, sir, nakarian, nag-break sila ng boyfriend niya. Yung dating boyfriend niya sa Cagayan. Ipagkalipas ng mga ilang araw, nung ayos kami ng buhok ni Daddy Frankie,
Sabi niya, mama, ang ganda ko na. Ngayon, bigla siyang masaya. Bakit ako? Busy-busy po sa cellphone. Anong ginagawa mo? Sabi ko, mama, ang dami kong kachat. Magbibigay daw siya ng pera sa akin, allowance ko. Sabi ko, tigilan mo muna yung mga anak. Baka yan, mga katawag mo yan, baka sinetsempuhan ka lang dahil sa kaso mo. Ako, kasi taga Maynila po daw siya, sir. Eh, sabi ko, wag muna. Sabi ko, pero minsan, magtatago siya, tumatakbo pamunta dyan sa kabila, sir, magcha-charge. Pagdating na lang nandyan na, tawa ng tawa, ang saya-saya niyang makiusap. Sabi ko, ano ba to? Sabi ng asawa ko, tignan lang natin kung anong nangyayari. Sinisilip namin dyan, sir. Sabi niya, ano yan? Sabi ko, mama, yung bago kong text me, nagbibigay daw po siya ng pera. Sabi ko, wag kang hihingi ng pera kahit kanino. Kasi nga, kung nagbigay yan, isisingil sa'yo yan. Kung sakali man na hindi kayo maging ayos, baka mamaya magsisi ka na naman sa boyfriend mo kung magiging boyfriend mo na yan. Sabi ko kasi, hindi niya matanggap po yata, sir, na yung boyfriend niya ay ganun ang nangyari. Nakabuntis yung boyfriend niya kasi. Nung itong nakaraan lang. Pumunta dito yung boyfriend niya noong June. Nung kinuha ko sa Cagayan. Pumunta siya dito. Nanirahan siya dito ng mga 7 araw yata, sir. Nung umuwi niya, nangako siya na pag-aaralin niya bago matapos ang 3 years. Tapos sabi niya, hintayin mo ko, babalik ako tong December, magpapakasal na tayo. Yun po ang pinangako. Pero nung bigla na lang na tumigil yung lalaki sa katatawag at sinabi na may nabuntis na po siya. Yung sabi ko, nak, tanggalin mo na lahat ng mga alaala mo kasi yung bracelet niya nandun pa. Mga damit ng lalaki dyan, sunugin mo na. Kalimutan mo na yan kasi hindi yan nababagay sa'yo. Hindi pa kayo kasal, ganun ang ginawa. Sabi niya, oo, wala na mama, patay na yun. Pero alam ko, dinibdib na yun. Kaya, nung itong nakaraan po, sabi niya ganun, mama, wala na, tanggap ko na. Mayroon na akong bago. Ang dami naliligaw. Oo, na taga saan? Taga Cagayan, taga Maynila, taga Luna. Sabi niya, anak, puro taga Luna din, taga Cagayan din. Tinatanong kung taga saan siya, sinasabi niya na nandito sa Pangasinan. Ang sabi ko, wag mong sabihin ng lugar mo, kasi nga, baka matulong ka. Tama po yun. Ay, ang sabi ng mga balita ko sa Cagayan, sir, bubultaan daw kami, ibla-blatter kami na kasi nandito yung lalaki. Kaya sabi ko, wag ka muna makipagtawag kasi nga mahahanap tayo. Yung kaso mo umaandar na. Itong pagkalipas ng mga 10 araw, papunta na tayo kay Daddy Frankie doon sa Cagayan para ayusin ang problema mo. Sabi niya kagabi, wala na akong pakialam. Hindi na ako natatakot kahit kanino. Sabi niya ganun, Daddy. Sabi ko, ano ba tong problema to? Pinabayaan lang namin kagabi. Pero, akala ko hindi siya aalis, umalis. Nagtawag ako ng mga tao dyan na kilala ko kasi yung asawa ko, parang masamang pakiramdam niya kagabi kasi naulanan. Hinanap namin dyan, wala. Hinanap namin doon, wala. Nakatawag ako ng tricycle, nag-tricycle ako papunta doon, sir. Nasalubong ko doon. Sabi ko, saan ka galing? Walang imik. Pagdating namin dyan, bumagsak na lang siya, nahimatay. Akala ko nga, mamamatay na siya kagabi pero inilang ko dito niya. Ayun, nagkamalay. Ayan, dyan na naman siya. Pag kaninang umaga, sir, nasaan yung cellphone ko? Sabi niya ganun. Binigay ko yung cellphone pero tinanggal ko yung SIM card. Kasi yung SIM card ko, akin po yun. May po yun, importanteng nakalagay po doon na ginagamit ng asawa ko. Sabi niya, puputulin daw yung SIM card. Sabi ko, wag mong gawin yan. Sabi niya, wala kang pakialam sa cellphone ko. Akin yan. Di bigay ko, binigay ko. Sabi niya kanina, nasaan na ba yung mga kukuha sa akin, nahuhuli ang sabi mo, ang tagal naman nilang dumating. Sabi niya ganun, sir. Gagawin na lang natin siguro Nay Marian, after ng pag-uusap natin dito, kakausapin din ng team si Rona, makipag-coordinate kami kay Daddy Frankie kung ano dapat gawin. At the same time, dapat hindi po siya lumayo dito, hindi niyo po siya hayaan lumayas, mamatay niyo siya lagi kasi sabi ngo nga po, umuusad yung kaso niya para hindi po mabaliktad yung sitwasyon. Baka kasi hindi siya maka-attend ang mga hearing, kung may mga hearing na tayo, hindi siya maka-apela doon. So,
mababaliktad po yung Parang sistema. hindi ko yata kaya Diba? sa bantayan. Yun, Kaya kasi gagawin nag-iisa natin. lang ako, walang asawa ko dito. Tama. Gagawin natin na Marian, after natin kausapin si Rona, makipag-coordinate kami kay Daddy Frankie, tatawagan ni Kuya Sam kung ano dapat gawin natin ngayon. Kasi hindi rin kami makakilos nang wala naman siyang abiso sa amin. Ang ano lang kasi sa amin dito, pasya lang kayo, kumustahin kung kumusta na nga yung lagay ni Rona. Ngayon, nadatnan namin na may problema na palang nangyari. So yun na lang siguro, Kuya Sam, Kuya JC, Kuya KJ, kausapin muna natin siguro si Rona para malaman din natin bakit, anong nangyari sa kanya, bakit siya nagkaganon. Ano? Kasi Nay Marian, speechless po kami, kahit ako kasi nabigla kami sa nangyari ngayon. Hindi namin po kasi inaasahan na ganito yung madadatnan namin kasi sa mga nakaraan naman na nandito kami, pagpasyal namin sa inyo, medyo okay naman yung mga pinag-usapan natin about lang doon sa case. Pero ngayon kasi iba na naman yung napag-usapan natin, parang imbis na nasusolusyonan, parang medyo lumalala na naman yung problema. Hindi lang iisang problema yung sinusolusyonan natin, parang may nadagdag na naman. Po sir, hindi mo nakala na ganun na mangyayari kasi biglaan po sir eh. Biglaan po nagkaganyan yung anak ko. Kaya hindi ako makapaniwala kung anong ginawa niya kagabi sir. Parang talagang hindi ko na kaya kagabi. Ang lakas niya sir. Hindi ko talaga kaya kagabi. Tinulak niya ako dyan sa pintuan. Sabi ng asawa ko, tumigil na kayo. Pero wala. Wala akong kinakatakutan. Sabi niya, lumabas, tumaas. Kaya, ang gusto ko lang po sa sana po ay malayo muna sa sakit. Kunin na muna dyan sa shelter kung maaari ko. Dyan muna po siya kahit ilang araw lang. Para lang mabigyan po siya ng tamang pag-isip at makarecover kung ano man yung pinagdadaanan niya ngayon sir, at lalong-lalo na po sa akin. Kasi talagang hindi ko kaya, hindi namin kaya mag-isa. Nahihiya naman yung asawa ko, natulungan niya ako na atibayan siya ngayon. Sabi ng asawa ko, hindi ko yun anak, hindi ko pakikialaman. Sabi niya sa Sa akin. palagay nyo, Nay Marian, pag halimbawa na gusto nyong sa shelter muna si Rona, palagay nyo sasama sa Sasama atin? po siya, sir. Kasi sabi niya kagabi, nasaan na sila? Sabi mo, pumunta na ako kung gusto mo, saan ako pupunta? Sabi niya kagabi, sir. Sasama yan, sir. Pero kami na Rona, hindi kami basta makakapag-desisyon, Lahat kasi ng isasangguni namin kay Daddy Frankie, kung ano po yung sasabihin nila sa amin, sa team, yun po yung masusunod. Opo, sir. Sa ngayon, siguro, kakausapin din lang muna namin si Rona kung ano yung naging problema na naman, bakit nagkaganyan siya. Opo, sir. Bakit nangyari yun? Kagabi ba? Oo, kagabi, sir. Baka biglaan na naman siyang tumakas ngayon, sir, kasi wala akong kasama. Ngayon, umaga. Kung sumakay man lang yan bigla, hindi ko naman pasisigurado, sir, na talagang hindi ko maano yan. Kaya po ako nagpa-rescue po sa inyo kagabi, lalong-lalo na po kagabi, sir. Kung maaari po, nandito po kayo kagabi para ewan ko kung pero ang sabi niya kagabi, talagang sasama ko nang gustong sumuha sa akin, tawagin mo na. Sabi niya sa akin kagabi. Tawag ako ng tawag kagabi, sir, pero wala. Sabi ko, sige, maghintay ka hanggang umaga. Sige, sabi niya, hintayin ko. Sabi niya kanina. Nandiyan po siya sa loob. Ano, Kuya Sam? Kausapin natin si Rona. Parang Kuya kausapin. JC. Kausapin. Kaya Ken? Ibig sabihin na hindi pa kayo nag-uusap ni Rona mula umaga? Kanina lang po sinisigaw na naman ako, sir. Pero bumalik lang sa kwarto. Pero pag siguro na pag-uusapan niyo muna ang dalawang magnanay, no? Mas magiging mag-ayos muna kayo Ayaw nga niya po makipag-usap para sa akin, sir. kasi Pakulong. kayo yung nanay-nay, so kayo yung mas kasi nandito naman bahay niya to, so hindi po namin siya agad-agad consult na lang kay Daddy Frankie kung anong maging pasya. So mas better na pag-uusapin muna namin kayo, no? Sisikapin namin ang team parito para gagawa ng way para magkaayos kayong dalawa. So kapag wala pa ayaw na talaga kayo kausapin, siyempre sasanggunin namin kay Daddy Frankie.
No? So, try namin ngayon kausapin. No? Okay, sir. Sige po. May daan po dyan, ay? Ay, dyan po. Sige, dito na lang po. Tara, kaya tax. Ayun, mga babayan, no? Ito yung, yung nakalap nating balita dito na hindi natin inaasahan na merong problema bigla si Rona sa yung nanay niya. So, yung gagawin ng team ngayon is pag-aayusin sila magnanay. Pero kapag hindi na kaya ngayon, pag okay na si Daddy Frankie po, babalikan natin. No? So, tara, tax. Ay, tulog siya. Hello, Rona. Good morning. Tulog ka siya. Ay, hindi. Ate Rona. Ate Rona. Si Rona, hello. Ate Rona. Ate Rona. Pwede ka namin makausap. Gising naman siya mga babayan. Nakasaklong lang. No? Sinira niya yung pinto niya. Sinira nga niya yung pinto. Sinira niya yung pinto niya, Naiman yan. Sabi po yan, sir. Sinira niya po lahat yan, sir. Gawa niya lahat yan. Si Rona. Kakalat niya po lahat ng mga gamit dyan sa loob.